Ito, nalalabuan daw yung mga congressman. Nalalabuan daw sila sa sa issue ng pagbabalik sa kanila. Putangin na, paano hindi kayo malalabuan? Lumabag kayo sa batas. Pakinggan natin to. Hindi mo natatanggapin ng Kamara ang dinilik ng Articles of Impeachment ng Senado laban kay VP Sara Duterte. May kalabuan daw kasi ang ipinunto ng Senado. Nasa frontline, nabalitang yan si Marian Enriquez. Anong malabo doon? Ano nga malabo? Di ba pinaliwanag na nga, ilang beses pinaliwanag. Di ba kayo nakikinig? Ibinabalik sa inyo kasi nga mali yung ginawa nyo. O kailangan nyo patunayan na sumunod kayo sa batas kasi ayon sa batas isang impeachment 1 taon. Merong 4 na impeachment complaint. Yung pang-4 ang ginamit nyong article. So mali yun. Dapat kung may articles of impeachment dapat yung una. Bakit umabot sa 4? Ano nangyari doon sa 3? Ano pa? Ulitin natin. Sabi ni Toby Chanko, binayaran daw kayo para pirmahan tong impeachment na ito. Ibig sabihin, hindi natural, hindi normal. Yung sistema, proseso, hindi dumaan to sa due process. Bakit? Kasi nagbayad para pirmahan, hindi nag-usap-usap, nagdebate para pirmahan. Yung articles of impeachment, tama? So yun pa lang, mali na eh. Doon pa lang, mali na. Tapos nalalabuan kayo. Talaga, sabi nga, pag magnanakaw, hindi naman namin yan. May nakita ka ba magnanakaw kahit nga nahuli mo na nasa loob ng bahay mo eh. Pag tinanong ba't nandito ka? Putya, magsisinungaling pa rin yan eh. Ganyan yung mga kawatan, hindi yan naamin sa pagkakamali nila. Sa isang misa sa Batasang Pambansa, ipinagdasal at binasbasa ng mga kopya ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang homily, may pasaring si Father Flavie Villanueva sa mga senador na bumotong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Ang mga taong humusga, 18 Itong putang inan to, ito yung paring adik. Ito yung paring nasa seminaryo na, nagmimisa na, putang ina, nagsiyasyabu pa. Tapos itong pukin ng inan to, ito ang nagdadasal sa mga congressman. Tingnan mo naman, di ba? Tangin na binaboy nyo yung abito. Ang misa dapat ginagawa sa simbahan. Ginagawa lang yung misa sa ibang lugar kapag ka may mga, halimbawa, may patay, ganyan. Tsaka putang ina, tingnan mo yung mukha mo, ngiwing-ngiwi ka na siguro tuyot na yung utak mo, kakasyabu. Tapos ikaw pa ang ng misa at ikaw magsasabi na mga hudas ang mga senador. Putang ina nyo. Tingnan ninyo. Gusto nyo na magkasundo kayo ng Senado. Pero tinatarantado nyo yung Senado. So ngayon, sa tingin ninyo, maaayos pa ito sa ganitong pananalig? Pinapabayaan nyo na taxpayers money ang nagbabayad dito sa opisina ninyo, tapos may mga ganitong aktivista na mga pare na nagsasalita. Saan ka makakita? Tingnan mo Project Paghilom daw. Anong klaseng hilom ang mangyayari kung yung nagsasalitang mga paring mga padre damaso, yung mga kriminal na mga pari na nagsasalita, puros katarantaduhan yung lumalabas sa bibig? Anong paghilom ang mangyayari dyan? Alam mo, dapat ang ginawa nyo dito sa Congress, putang ina, exorcismo. Kailangan naghanap kayo ng pare na magaling sa exorcism. Sino bang pare magaling sa exorcism? Sino ba to? Si Kia. Yan. Si Father Kia, nag-aral mismo sa Vatican yun ng exorcism. Sa dami ng satanas at sinasaniban ng demonyo dito sa Kongreso, dapat talaga si Father Kia nandiyan dyan para i-expel lahat ng mga demonyo sa Kongreso. Kasama na tong putangin ng pari na ito. Pukinang ina nito. Dapat ang inaatupag mo, Father, yung magpakalat ng salita ng Diyos, hindi salita ni Satanas. Puros ka sa kademonyohan yung ginagawa nyo. Saan ka makakita? Nagdadasal kayo dyan sa Kongreso. Tapos, putangin na, puros katarantaduhan yung lumalabas sa bibig ninyo. Dapat, kapag ikaw ay nagpapakalat ka ng salita ng Diyos, alam mo ba ang salita ng Diyos ay lahat yan mabuti? Walang masama. Lahat yan mabuti ang pangaral ng Panginoon, tapos ginagamit nyo sa kabulastugan. Tang-inan tong pari na to. Gusto mo palang maging politiko, sana tumakbo ka. Pero magpari. Tangina ka. Ang kapal ng mga mukha ninyo na gamitin pa ang Diyos, gamitin pa ang simbahan sa katarantaduhan nyo. Alam mo, ganito yung mga banal-banalan. Ganito yung mga kapitbahay natin na putang ina sobrang mga banal na aso. Yung mga tipong putya lahat ng misa inaatinan. Pero
ang lalakas magmura, ang lalakas maliit ng kapwa nila. Oo, ito yung mga kapitbahay natin na putya sa ulo ang Stations of the Cross. Pero putang na kahit minsan, hindi na kayo halubilo sa mga kapitbahay yan dahil mata pobre. Maraming ganyan. Yung mga nagpapanggap na banal, pero putang na demonyo naman. Alam mo si Satanas, ganyan. Si Satanas noon, magpapanggap yan na matino siya para makinig ka sa kanya. O tapos, lalagyan kanya ng kung ano-ano sa ulo mo. O akala mo yun yung tama, pero hindi mo alam yung sinasamahan mo, si Lucifer pala yun. Ito ang paring Lucifer. Imbis na magpakalat ng mabuting salita, utangin na puros kabalbalan ang ginagawa. Dapat ito tinatanggalan to ng mga ng mga abito. O kung gusto mo pala maging aktivista, putangin na wag mo nang gamitin ng Diyos. O kung gusto mo maging aktivista, sumama ka na, umakyat ka na sa bundok. Mamawa ka ng baril, lumaban ka sa gobyerno. Galit na galit ka pala sa gobyerno eh. Tapos ginagamit mo pa yung ginagamit mo pa yung Biblia ginagamit mo pa yung Katolisismo sa katarantaduhan nyo. Dapat diyan exorcist. Yung pag binibindisyonan mo yung nagsasalitang mga demonyo, biglang nasasaktan. Senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit Ikaw yung mukhang alagad ng Diyos pero demonyo. Ikaw yung alagad ng Diyos na sumasyabu, bumabatak. Kaya ngayon ipinagtatanggol mo yung mga biktima ng war on drugs, na mga adik katulad mo. Galit na galit ka. Utangin ng tong pari na to, sarap sapukin sa mukha eh. O Father, kung gusto mo magsuntukan tayong dalawa, utangin na mo ka. Siguro babasagin ko yung pagmumukha mo talaga. Tanginan nyo. Nakakadiri kayo. Kaya hindi na kaya ang Pilipinas sa totoo lang, wala nang mga masyadong nagsisimba. Kaya nga Katoliko, wala nang masyadong nagsisimba. Sabi ko nga sa inyo, ang unang natin dito, relihiyon natin dito, relihiyong Islam at saka Katoliko, 300 plus years, 400 plus years na convert tayo to Catholicism. Sobrang korap ng Katolisismo, putangin na ganito ang mga pari. Puros katarantaduhan at kabalbalan yung itinuturo sa tao. Tinan mo, ang dami nag-usbungan na mga relihiyon sa Pilipinas. Iba't ibang klaseng relihiyon sa Pilipinas nag-usbungan. Bakit? Kasi puta wala ka ng tiwala sa mga ganitong mga pari. Itong mga pari na mga adik na makabatikos, wagas, pero putangin na mga kriminal din naman. ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. Yung ano naman yun? Tangina, lalim-laliman, tali-talinuhan, putang ina, tuyot na yung utak mo sa kakasinghot mo ng methamphetamine.